emergency loan ng GSIS para sa mga apektadong miyembro po ng Bagyong Carina at Habagat. Ating tatalakayin kasama po si Jose Arnulfo Wick Veloso, ang Pangulo at General Manager ng GSIS. Sir Wick, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Weng, at sa iyong mga tagapakinig. Sir Wick, si Nina Corpus rin po ito. Ay, Nina po. Yes po. Magkasama tayo last week. Yes. Opo. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang tungkol po sa GSIS Emergency Loan Program para makatulong po sa mga members at pensioners na naaapektuhan ng Bagyong Carina at Habagat? Alam mo, Nina, naglaan ng GSIS ng 18 bilyong piso, no? 18.5 to be exact, para sa emergency loan na makakatulong sa 864,000 na members at pensioners na naapektuhan ng Bagyong Carina at Habagat sa Batangas, Rizal at dito sa National Capital Region. Ang mga lugar na ito kasi ay idiniklara ng calamity areas, kaya nagbibigay kami ng tulong pinansyal para sa mabilisang pagbangon ng aming mga miyembro at pensioners. Alam po ninyo, dito sa NCR, meron ho tayong mahigit kumulang 742,000 members. Dito sa Batangas, mahigit 61,000 members. At sa Rizal naman ay 60,800 members naman meron tayo. So Sir Wick, maaari niyo po bang ipaliwanag kung sino ang mga eligible sa emergency loan na ito at gaano kalaking halaga po ang maaring hiramin? Ang mga aktibong membro, yung hindi naka-unpaid leave, walang pending administrative or legal cases, at nakakabayad ng hindi bababa sa 6 na buwan ng premium bago mag-apply ay eligible dito. Dapat lamang po ang kanilang take-home pay ay hindi bababa sa 5,000 alinsunod sa General Appropriations Act. Maaari po silang makahiram ng hanggang 40,000 upang mabayaran ng kanilang nakaraang utang at makatanggap ng netong halaga na halagang 20,000. Para sa mga walang kasalukuyang utang ay maaring mag-apply ng hanggang 20,000. Binanggit ko na kanina, kasi yung iba nagtatanong kung nakautang na dati, nagkaroon sila ng emergency, no? Basta importante po, hindi po lalampas ng 20,000 ang inyong pagkakautang. Ang interest po nito ay 6% kada taon at may 3 taong repayment period po para sa kanila. So, kailan po magsisimula ang pagproseso ng mga aplikasyon para po dito sa GSIS Emergency Loan? Alam po ninyo, magsisimula po bukas. Pwede na po silang mag-apply po nito. Pwede po silang gumamit ng inyong GSIS Touch sa mobile application po natin. O yung mga wala hong signal o naapektuhan ho ang kanilang komunikasyon, yung mga nabasa, mga cellphone dyan, maaari po kayong pumunta sa mga opisina ng GSIS sa naturang lugar at kayo ay maaring pumunta rin dun sa mga GSIS Wireless Automated Processing System kiosks na matatagpuan po sa mga pangunahing tanggapan ng gobyerno tulad ng Department of Education, sa mga kapitolyo ng probinsya, city halls at municipal offices. At piling Robinsons at SM malls, meron ho tayo niyan. Para kung ATM ang itsura ho niyan, na pwede silang gumamit nito para makapagproseso agad ang kanilang emergency loan. So Sir Wick, bukod po sa emergency loan, paano naman po matutulungan ng GSIS yung mga school building na bumagsak dahil sa Bagyong Carina at Habagat? Uy, alam mo niya, ang pamahalaan sa pamamagitan ng ating Bureau of Treasury ay pinangunahan ng pagpapatupad ng isang National Indemnity Insurance Program o NIIP na tugon sa kasalukuyang kakulangan sa pondo
kapag may sakuna. Kung wala ang programang ito, kailangan pang mag-realign ng budget o humingi ng bagong pondo para sa susunod na taon upang masakop ang gastos sa pagsasaayos ng mga ating assets ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng NIIT, makakapagbigay tayo ng agarang liquidity para matiyak ang pondo para sa reconstruction at rehabilitation ng mga nasirang ari-arian ng pamahalaan katulad ng school buildings. Sa ilalim ng programang ito, nai-insure ng GSIS ang mahigit kumulang 132,000 public school buildings ng Department of Education na may kabuong halaga ng insurance na mahigit kumulang 843 billion. Nakikipag-ugnayan na po ang GSIS sa Bureau of Treasury at DepEd upang sa assessment ng mga nasirang school building at makatanggap ng formal na report ay maaari nang simulan nating bayaran po ang mga claims. Ito pong hapon, meron hong meeting na po. Ngayong alas 2, may preliminary assessment na. Hihingi na po namin kung ilan ang mga estimado o estimated na pinsala sa mga affected areas po. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon sa atin mula po sa inyo dyan sa GSIS. Gusto lamang po nating ipaalam sa atin pong mga miyembro ng GSIS, mga kawani sa gobyerno na naapektuhan po nitong bagyo na pakipunta lamang sa website namin www.gsis.gov.ph kung kayo ay nangangailangan po ng impormasyon paano kayo magkakaroon ng pagkakataon magkaroon ng emergency loan at maayos po ang inyo pong mga bahay o mapili ang mga kailangan po ninyo para po kayo ay makabangon agad. Ito po ay tugon sa bagong Pilipinas na mensahe ng ating mahal na Pangulo na siguraduhin pong mabilis ang serbisyo, walang teka-teka sa bagong Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Jose Arnolfo Wick Veloso.